Okay mga Lods, so ang pag-usapan po natin ang storya ni Vaybelline Gorens at saka ni Jomar Lovena. Allegedly, si Jomar Lovena daw po ay nag-cheat kay Vaybelline since nung 2020, okay? Eto, sabi ni Rodrigo di na makauwi. Yung nilaplap niya sa BGC, kamusta? Sana mag-open sa'yo. Friend yun ng friend ko. Nagbembangan sila sa Pasay. Well, these are allegations ha. Now, ang nangyayari po kasi ngayon, nagkakaroon ng trial by publicity. And si Vaybelline dito ay inaabogado niya yung sarili niya by posting a lot of sensitive information that I believe na private. Pero may, kunyari yung mga chat ni Jomar sa ibang babae, pinopost niya yun. Siguro may access siya sa Facebook, hindi ko alam. But ang sinasabi ko lang, talagang galit na galit itong si Vaybelline. Now, let's first listen in sa kanya. Walang kapatawaran yung ginawa mo at ng ex mo. Okay. Walang kapatawaran yung pagtanggol sa'yo ng mga kaibigan mo. So may mga nagtatanggol daw na kaibigan. Bakit naman kayo well, kaibigan niya? Malayo ka sa vision ko. Pag sinasabi sa akin na kaibigan ko na, posibleng walang babae. Ang dami na nagsasabi sa akin, imposibleng walang babae. Hindi ka lalayasan ng isang lalaki ng 1 linggo, 2 linggo kung walang babae. So, meron na pwede naman yun, yung mga maayos na lalaki. Yung kunyari, magtatrabaho sila sa ibang bansa, di ba? Hindi naman ng babae lahat ng lumalayo sa lumalayo sa jowa bells nila kasi nadadamay si Billian eh. Of course, si Jomar kasi hindi naman kagwapuhan. Siguro mas malapit sa akin si Jomar kaysa kay Richard Gutierrez o kay Alden Richards. Sinasabi ko lang Tapos bakit daw nag-cheat? Damay si Billian na naman yan. Hindi naman lahat ganon. Siya lang yun. Tuloy natin. Paano mo nagawang magkagusto sa iba? Hindi ba parang speed up yung yung video? Ewan ko parang speed up siya. Well, napapansin ko lang as someone na nag-i-edit din paminsan. Ano mo nagawa sa amin lahat? Ano mo nahayaan na iparap sa akin yung mga kaibigan mo, mga magulang mo, anak mo, alam nilang lahat. So, bibigyan ko lang kayo ng context kasi yung ibang tao parang ini-invalidate yung nararamdaman ni Vaybelline. Whether or not may nangyari sa kanila, dapat hindi nag-cheat yung lalaki. Kasi ang allegations kasi is since 2020 pa nag-cheat etong si Jomar. And yung ex yata is involved somehow. Okay, pero babasahin natin lahat ng mga linapag niya. Pero sana, isipin nyo lang din, yung mga nakuha niyang quote-unquote evidence are one-sided. Meaning to say, hindi pa natin kasi naririnig yung side ni Jomar. That's why, ako lagi, sinasabi ko dito sa mga tao na to, kaysa magsiraan kayo sa social media, ilagay nyo sa korte. 'Di ba? Parang si Meiko nung araw, 'di ba? Kailangan matuto na tayo na kasi nasa modernong panahon na tayo. Kailangan, alam mo akong suggest ko, kung bibigyan ako ng 2 minutes kausapin ng DepEd Secretary ngayon, maglagay sila ng subject matter on internet ethics at saka internet legality. Kasi ang internet ngayon, whether you like it or not, it is part of our lives. So, lahat tayo, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng mga telepono natin na makapaghayag sa multiple number of peoples in one single post. That's why, nagkakaroon ng publication aspect yung ating pagpo-post, di ba? So kung may publication aspect, may legality yon na kaakibat. So ako, I've learned the hard way and sana siguro ayaw ko kung naniniwala kayo dun sa mga destiny or serendipity, yung mga may naglagay sa iyo diyan sa pwesto na yan.
Siguro kaya ako, teacher ako, pero mostly nasa internet ako. Siguro ito yung dahilan, di ba? Ewan ko. Ano sa tingin nyo? But hindi kasi maganda na yung nangyari. Hindi naman kasi talaga maganda yung nangyari kay Maybelline. Pero dapat, yung kanyang response is tempered towards kung ano yung tamang proseso sa mga ganitong bagay. Kasi, yan, sinabi niya na si Jomar ay nag-cheat sa kanya. Let's say totoo yun. Okay? Pag totoo yun, isampa niya yung kaso niya sa korte. May vowsy naman. Mas mabigat yun kaysa mag-post ka ng ganyan. Kasi sa internet, lagi naman hati ang opinion ng tao, lalong-lalo na sa mga sikat na nilalang dito sa internet. 'Di ba? Merong mag-a-agree, merong magdi-disagree. Kung mas lalong sikat yung tao, mas maraming mag-a-agree sa kanya. Pero that's not how the law works. The law works by via legality and evidence, 'di ba? So ganun mo siya dapat titignan. Tuloy natin. Ginawa mo kung tama. Pinaniwala mo ako sa'yo. Sana napasaya ka nila ng malala. Sana napasaya ka nila malala. Habang ako doon sa bahay, habang ginagawa mo lahat. Grabe. Wala man lang isang nalaglag sa'yo. Sa mga naging babae mo, wala man lang lumapit sa akin. O yan, so nag-call to action siya, and dito na, ito yung stopping point natin dito sa video na to. Please watch the video nitong buo sa kanyang Blue app. Okay, so now, ang ginawa niya is nag-post siya ng mga, I believe kay Jomar Loven na to. Na-access niya or nagkaroon siya ng way para kunin yung mga screenshots ni Jomar na kinakausap niya yung ibang babae, 'di ba? So ang akin lang talaga doon sa mga kung nakuha mo to, hindi mo dapat to sinasampa sa social media, sa korte, kasi illegal yung ganyan, ate. Alam kong nasaktan ka, pero hindi mo rin naman pwedeng gawan ng mali ang isang tao. Hindi ko rin naman kinakampihan si Jomar. Actually, natatangahan nga ako kay Jomar kasi ang ganda nun nitong asawa or girlfriend niya, di ba? Siguro it's best na sabihin natin meron silang isang dating relationship na tinatawag, di ba? Ang ganda-ganda niya nitong babae na to, sobra. As in, sexy pa, oh. 'Di ba? Tapos ano pa? Hindi siya parang foreigner yung itsura niya para siyang Zainab yung datingan niya. Panalo ka na nagpatalo ka pa. Tapos meron siyang sasabihin ditong GV Girls na ni-research ko. So ang storya nitong mga chat na to is nakikipagkita siya dun sa isang EA, okay? Accordingly, idol, pa-accept po. Kamusta kaya ito? Aga mo mga musta. Ayan. Pero sila na ni Gorens niyan, di ba? Ay, nako. Ayan. Ayaw sagutin. Go, ikaw na lang muna. Papasundin mo na lang ako. Nakakahiya, okay. So, ayan, nambababae siya. Kaya ganyan. Well, again, these are all allegations pa. And even if this is true, there is a proper forum para ilagay ito. Hindi, alam nyo kasi mga lods, ako kasi I've learned the hard way sa mga ganito. So, wag gamitin nyo yung easy way kung kayo. Wala naman kasing kwenta na mag-post sa social media sa problema mo Kasi yeah, you will get validation for a period of time, pero hindi naman masusustain yan. People move on from your issues. End of the day, ikaw na lang mag-isa. Kapag natapos ang lahat at hindi na to trending, mababawasan at mababawasan ang mga taong may pake sa issue mo. So what do you do para makakuha ka ng real accountability? Pupunta ka sa korte. Yun dapat yung ginawa ni Maybelline. Again, hindi ko sinasabi na mali siya. Okay, I'm not saying that. I am not invalidating yung kanyang emotions tungkol dito. Pero kung kinupal ka ni Jomar, huwag kang makipagkupalan sa social media. Parehas lang kayo nun kung gano'n. Di ba? Eto, ayaw sa maayos na babae, gusto daw sa GV Girls. Ngayon, etong mga GV Girls na to, ni-research ko to, shoutouts kay Enoch D. Papakilala ko sa inyo si Enoch D. Eto, si Enoch D. Si Enoch D kasi ay isang DJ or isa siyang party organizer na, ayan, mga party-party yung niya, yung kanyang galaw. So, ito, mga nagbebenta pa siya ng mga stuff. So, tingnan nyo na lang yan. So, sa manager pa siya sa Bill and Lounge. So, ang
sinabi niya sa akin, ang isa palang GV girl ay isang babae na nagpa-party. So, it's a party girl, okay? Specifically, a GV girl is someone na nagtitake ng party drugs, ecstasy, ganyan, okay? Pero I'm not saying na kung sino man yung pinatutungkulan niya, someone na kilala na natin yan, di ba? So, allegedly, kung yan yung accusations niya, ibig sabihin, pumaparty, nakikilala niya sa mga party itong mga EA na to, di ba? Grabe yung pagtitipid ko, wala kaming yaya, di ako nakakabili ng bagong damit everyday, legging shirt niya laging suot ko, tapos siya nakakapagbayad ng girls ng bisyo. Ayun, di ba? So, confirm nga, tama nga si Enoch na yung mga babae na to ay party girls at nagtitake sila ng hindi maganda, okay? So, born again or in-house party, yan yung context niyan eh. Tingnan natin yung replies ni Vabelin dito. Wala. Hirap naman ito. Hirap naman magbasa dito. Ayan. So, HIV is waving. May mga party girls kasi. That's normal. Pero, what is not normal, kasi yung ibang party girls or yung ibang GV girls ay, yung ibang party girls, nagiging GV girls sila kapag nagte-take sila ng X, diba? Ang ecstasy kasi, ang effect niyan is parang you feel very happy. Kaya nga ecstasy yung tawag sa kanya. Kasi ang ibig sabihin ng ecstasy is extreme elation or extreme happiness. So, yun yung nararamdaman nila kapag nagtitake sila niyan. In-house again, ayan, yun nga yung sinasabi. So, siguro, may ibang lifestyle si Jomar na ganyan. Buhay binata pa rin. Hindi na kasi pwede yan kapag ikaw ay nasa isang relationship. Pero again, we have to put this into context. Kailangan i-qualify natin to as allegations, okay? Hindi siya 100% totoo. Hindi siya yung facts, it's allegations, okay? Kahit na sabihin natin nakuha niya yung mga screenshot, hanggat hindi umaamin si Jomar na siya yon, hindi natin pwedeng i-assume na siya talaga yon. We have to be very technical dito kasi nga may legal implications to mga bagay na to. And kayong mga nanonood, ang gusto ko, umiwas kayo sa mga katangahan na ganito. Parang awa nyo na. Ibalato nyo sa sarili nyo na kapag may maling minali kayo ng tao, hindi social media ang pupuntahan nyo. Last resort to. 'Di ba? Ang unang resort nyo is yung ating justice system. Gumagana yan. Lalapitan nyo lang at gagamitin nyo lang. Ang daming lawyers dito sa social media. You can learn a lot from them, 'di ba? Anyway, tuloy natin. Okay, so may nag-send sa akin, which is 4 na tao nag-send sa akin na nag-post daw yung ex ni Jomar. Okay, ano sabi? So, against yun sa post ko. Okay. Ayan, so parang sinasabi niya dito, by the way, hindi na sana mag-post ko dito, pero sa tingin ko, deserve niya din malaman kung kamusta ako. Na parang akong biktima yan, oh. Tapos, sinabi niya dito, hindi ko na po pahabain ang gusto ko. Lang sabihin ay, yes po, okay lang po ako. Ate, malamang, okay ka. Kasi walang ginawa sa'yo. Kahit ako, wala akong ginawa sa'yo. Hindi ka nasaktan at hindi ikaw ang biktima. Kayo ang nangupal sa akin. Okay. So, ang allegations niya ngayon, yung isa daw na inuuwian ni Jomar ay yung ex-girlfriend niya. Okay? Ang dami naman yan, Jomar. Pengi naman ako niyan. Well, gigolo lifestyle. Alam nyo kasi, ito yung aking isang take dito. Kasi kung gusto nyo naman mambabae or gusto nyo mag-sleep around, maybe don't be in a relationship. Kung yun yung gusto mong lifestyle, pwede naman yun eh. Ang isang sexual relationship naman, ang kailangan mo lang doon, number one, of course, if the person is of legal age, diba? Ako nga, mas gugustuhin ko 21 and above kasi safe yon. And number 2, consent. If it's consensual, walang problema. Do it with a male or female, o male, female, bahala ka as long as it's consensual. Yun lang yun, and the right age, 'di ba? So you have to be careful diyan, 'di ba? So ang inaano ko lang bakit naman ganito? Tuloy natin. Okay, sabi niya, same lang as normal days. Sanay na ako ng ginaganyan ng tao. Don't worry po. Masama kasi ugali mo. Yun. Kaya ka ginaganyan ng mga tao. Okay, so again, yung mga ganyang sagutan na yan,
characterization yan and it's gearing towards something na hindi maganda kasi sinabihan niya ng hindi maganda yung di ba? Sabi niya hindi daw maganda yung ugali. It's damaging the character of the ex. Of course, hindi naman natin alam yung ex kaya I believe walang pero ang inaano ko lang, of course, kung ganyan lang, wala naman magigain dyan eh. Ang magigain dyan kami kasi content namin, di ba? Yung mga tao na gusto lagi yung mga away na ganyan, di ba? Anyway, tuloy natin. May mga tao lang talagang hindi magtotolerate ng mga babaeng kagaya mo na pumapatol sa lalaking may partner at anak. Okay. Sure ka ba talaga na may nangyari sa kanila? Kasi of course, yung babae naman, sigurado, i-deny niya na may nangyayari sa kanya. Tama, di ba? Most likely, ganun yon i-deny niya. So, how can you prove na meron talaga? Siguro yung mga screenshot, pero wala naman masama kung kausapin lang eh. Pero kasi, yung hindi ko rin alam kung yung kinakausap niya ba, yun yung ex niya or iba. Kasi it seems to be from another girl yun eh. Anyway, tuloy natin. Kung gagamitin nila ang Pasko against me, hindi na po nagmamatter sa akin kasi hindi na po ako yun eh. Pasko na yun. Linyahan ni Jomar to. Oh. So, nag-uusap pa rin kayo. Yeah. Di ba? Linyahan niyo yan. Di ba? So, okay lang na makasakit ka. Mari, last year kayo huling nagkita. So, okay lang yun. Kasi, pass mo na yun. Di ba? Ini-invalidate mo yung nararamdaman ko. Nagkita lang, 'di ba? Pero hindi sila nag-sex, 'di ba? Iba kasi 'yon eh. Kasi like for example, kunyari nagkita lang sila out of siguro may event ganyan. Baka ano yung context noon? Kasi kung ang context pala noon ay may nangyari sa kanila, ibang klase, ibang usapan na 'yon. I think you should be suing people, ate. Kasi ang problema sa ganito kasi mukhang talagang social media talaga ang labanan. Anyway, tuloy natin. So, sasabihin nyo, pagkatapos yung makasakit ng tao, pass nyo na yun. Parang, wow Iba ng mga mukha nyo. Nasaktan nyo yung anak ko, nasaktan nyo ako. Diba? Broken family na, Tapos pass na yun. Kapal. Pero ako, ang galit talaga dyan, kay Jomar lahat dapat talaga. In my opinion, kay Jomar lahat talaga dapat. Kapal mo. And yet, naintindihan ko yung pain na nararamdaman niya kahit syempre may mga mali sa part ng mga binitawan nilang salita and paratang. Binalidate ka naman pala. Naintindihan mo yung nararamdaman ko? Hindi mo naintindihan? Kasi kung naintindihan mo, Hindi, kasi yung sinasabi niya kasi it's paratang. I believe ang context ng sinasabi niya is dinideny niya na may nangyari sa kanila. Yung pagkikita is nothing more than just pagkikita. Hi, hello, kunyari, nasa restaurant sila, may mga friends, diba? So, nawala na yung sexual context doon. It's a platonic, very platonic na yung pagkakakita or very friendly na. So, ang point ko rito kasi, etong mga matters na to is not supposed to be viewed from one end. Kasi, of course, pag we all feel like may ginawa talaga si Jomar. Okay? At the very least, yan yung mako-confirm natin. Pero, what is the real context? What if hiwalay na pala sila, di ba? Kailangan maintindihan natin yan in that context. Tuloy natin. Hindi nyo gagawin. And huwag mo sasabihin may mali sa mga sinasabi ko kasi lahat meron akong hawak. Hindi ako magsasalita dito kung wala akong hawak. O yun, dapat inakyat mo, te. Isampa mo yung kaso. Tapos, sa dulo ng post niya, sabi niya, PS, lahat ng ex ko, tropa ko. Ayun, baka kasi, hindi, amicable yung mga breakup niya doon sa mga lalaking naging boyfriend niya. Pwede, meron naman kasing ganun. Diba? So, wala ka talagang respeto. Kahit may jowa or asawa na yung ex mo, wala kang respeto. Diba? Kasi pag tapos na, what? That's your interpretation of the matter, ate. And, to be fair, kasi pwede kasi nga platonic sila eh. Dapat ang hanapin mo yung nakakasiping nung ex mo, ni Jomar. Hindi yung mga babae na parang damay civilian lang. Ito yung, nito may nadadamay na naman na wala. Naging friends sila eh. Walang magkaibigan na ex. Wala. Meron naman. I can't say much, pero there are. Pwede naman yun. So, magkaibigan kayo na kahit di ko alam? Ay, friends with benefits? Di ba wala kang respeto sa akin? Inaway Ayan, that's an allegation again. mo ko.
kinaibigan kita kasi nag-message ka sa akin, di ba? Baka friends lang naman talaga, ate, di kaya. Kasi that is your interpretation of the scenario eh. Kasi like for example, marami kunyari yung sinabi nung ibang ex niya, hindi, tropa lang kami. O good terms kami. Pwede naman yun. Kinaibigan kita. Anong ginawa mo? 2022, inaway mo ko. Inaway mo ko kahit wala akong ginagawa sa'yo. Di ba? Ang dami mong pinagsasabi about sa akin. Oh, yun. Ibang usapan na yan. Kasi kung totoo yun, well, I've said this before over and over again. Please lawyer up and sue people. Oh, Nico David, bakit laging demanda? Ano bang magagawa dito sa social media? Si Jomar, sikat yan. After isang linggo, 2 linggo, tops isang buwan, wala nang issue. Move on na kayo sa ibang bagay. So, wag nyong patayin yung gigil nyo. Make people accountable. Ganun lang kasimple yun. Kasi, nag-uusap na kayo ni Jomar. Kasi gusto mo na siyang masolo. Gusto mo, tuwing mag-aaway kami, magkakasama kayo. Again, allegations na naman. Diba? Diyos ko Lord. So, huwag mo sasabihin na okay ka. Kasi okay ka talaga. Okay ka talaga. Hindi naman ka nasaktan eh. Hindi ka nasaktan. Ikaw, kayo yung nakasakit. Yan, kung totoo yan, that's really something that you should be filing cases against them. So, ngayon, just an hour ago, nag-post na naman to. So, etong tinakpan niya, nakita ko na yung pangalan niyan. Kasi dito sa susunod na parang shinare to nung jowa pero ayoko nang idama yun. Nakita ko na totoong tao talaga. Tapos, eto. Jow, pinagsasabi nito, naka-move on na lahat, ikaw na lang hindi. Sabihin mo muna lang kasi kung bakit ka hiniwalayan ni Jomar. Nung tinignan ko tong account na to, hindi naman yata kay Jomar. Okay, Lubena yung apelido nun. Sa ugali mo yung beshi at ginagawa mo din sa anak niyang panganay. Kwento mo din kung paano mo tratuhin. So ayan na nga yung sinasabi ko sa inyo. May dalawang side ng storya yan. Hindi lang naman kay Gorens yung kwento. Meron pang isang side na dapat din magkwento ng side niya. Pero hindi naman kasi siya required na si Jomar na i-debunk yung mga allegations ni Babylin. Okay? Pwede niyang gawin is he can get quiet and go to the courts. Kasi, well, para sa akin, yung mga sinabi niya is damaging sa character ni Joven. Diba? Tama. Ganun talaga. Ni Jomar pala, Joven. Joven Lubena, diba? Jomar Lubena. Ito pa isa. Hey, Babylin, gusto ko maging tapat sa'yo. Hindi nila dapat ginawa yun sa'yo. Kasama ako ni Blanc, si Jomar, and yes, meron pong nangyari sa kanila nung araw na yon. If may question ka, willing ako mag-help sa'yo, pero hide my identity kasi alam nila kung sino nag-spill at kahit ilan lang kami that day. Ito na. Ito na yung mainit. Yung mga ganyan kasi, kunyari may magwi-witness sa'yo. It's best talaga that ikasuhan mo na, Babylin, kung talagang tinarantado ka. Pinag-isipan ko muna ito, sasabihin ko sa'yo or imamatter. Pero since may asawa na ako, I think I need to para, sige, ang buod nito, may nangyari doon, ito. Huwag ka maniwala sa mga kaibigan niya, simulat sa pool pa lang. Aso-aso niya yung mga yan. Alam niyang si Jomar sa car niya kasi sila pa mismo aalis tapos pero these are allegations again hindi natin to pwedeng i-taken in as facts. Okay, at least kailangan sumpaan mo yan, di ba? Hello po, may patago na lang. Name ko way back 2000. May swimming kami ng friends ko sa Laguna. Then, etong isang friend namin may ka-meet up around that area. Di ba? Kasi, ang problema ko kasi dito, how can they prove this, 'di ba? May pictures bang sinend? Ang problema wala, it's just kwento. Pag tinignan mo to karamihan na to, it's creating a pattern of meron daw ginagawa si Jomar, okay? And hindi ko sinasabi, ito pa si Rodrigo di na makauwi, hindi naman totoong tao 'yan 'di ba? Ang point ko rito, siguro nga may mga babae, siguro kasi ang daming nagsasabi, pero ang point diyan, you have to prove this how. Kailangan mayroon ba tayong CCTV? Meron ba tayong
pictures, videos, what else do we have? May ebidensya ba tayo? Except for testimony of many people. Hindi nga ito testimony. These are hearsay, di ba? Kasi galing sa second hand information siya. Gets nyo ba? I'm not saying na mali si Vaybelline doon sa nararamdaman niya kay Jomar. Pero ang sinasabi ko lang, if talagang may ginawa si Jomar, hindi internet ang sagot. Kailangan niyang managot through the proper channels. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. This is a very active story. Susundan po natin. Gaya mga lods.